dami ko talagang hindi maintindihan. Pero kahit hindi ko maiintindihan, tinatry ko talaga na minsan tumatawag sa principal or di sa teacher. Hello everyone! So, good afternoon. So, today is April 21, 2026. So, Tuesday. So, today is Tuesday. At saka, happy birthday sa lahat ng mga nag-birthday ng April 21 at sa lahat ng mga nagsiselebrate at mag-celebrate pa ng birthday for this month of April. So, happy birthday sa inyong lahat. Marami din akong mga friend na nagbi-birthday ng nagbi-birthday at magbi-birthday pa. So, this month. So, happy birthday to my friend here in Korea, si Ann, ang aking kapitbahay, si Melody. So, happy birthday sa inyo at happy birthday na din belated sa mga friend ko na nag-celebrate ng birthday. Happy birthday sa inyong lahat. All the best. So, kumusta na kayong lahat? So, it's been a not long time. So, mga ilang weeks din tayong hindi ako nakapag-vlog ng ganito na mag-sit down. So, sorry po sa ating background kasi maraming mga dyan, mga balot-balot na kasi ito. May uuwi kasi may uuwi ng Pakistan, so ipapack pa yan sa mga bagahe nila. So, kaya ganyan ang background natin. So, kumusta na kayong lahat? Sana nasa mabuting tayo ng kalagayan palagi at thanks God, alhamdulillah, dahil okay ang mga pangangatawan natin at okay lang naman ang situation natin in spite of yung tawag nito, kaguluhan ngayon sa buong mundo. So, lahat tayo affected, pero we just continue praying na maging okay na lahat kasi nasa Panginoon lang naman ang ating pag-asa, wala nang iba. So, magdasal tayo ng magdasal na sana'y maging okay na talaga dahil dami na ring affected. So, yung balita ko medyo bumalik na. Medyo bumalik ng kunti sa regular na mga presyo ng yung mga bilihin, pati yung yung gasoline. So, sana po ay tuloy-tuloy na. Bigyan tayo ng another chance ni Allah, bigyan tayo ng another chance ng Panginoon na maging okay pa ang mundo. So, yun lang. So, ang topic natin today, so continuous ko na lang kasi wala akong ibang ma-vlog. Tapos wala din akong masyadong gawin pag sa daily vlog ko. So, ito, chismisan na lang muna. Matagal-tagal na tayong hindi nakapag-chismis. So, magmarites muna tayo dito. So, ang topic ko today ay about education dito sa South Korea. So, kung paano ko si MJ, paano namin si MJ tinaguyod na dito kami sa Korea nakatira as a Muslim family. At saka paano ba yung mga system dito ng about education dito sa Korea. So, umpisan ko, nung pinanganak ko si MJ, so mga 6 months old siya, so kailangan talagang pumasok kasi I was the breadwinner noon. So, kailangan kong pumasok kasi pag di ako pumasok, wala akong ipapadala sa Philippines. So, actually, mahirap yung situation ko noon kasi ako ay CS, tapos hindi maganda yung pakiramdam ko, tapos andyan pa si MJ kasi syempre bagong panganak ako. Tapos, ang daming mga pagsubok noon, ganyan. Pero, kailangan ko talagang bumangon, kailangan kong magtrabaho kasi may mga umaasa ako doon sa Philippines. Kung dito lang naman, wala naman sana akong problema kung dito lang kasi ang asawa ko kaya naman akong buhayin. Pero yun na nga, kailangan nating magpadala, kailangan nating magsuporta kasi buhay pa yung mga parents ko noon. So kaya ang nangyari, iniiwan ko si MJ sa yung parang sa merong infant care noon, 6 months. So iniwan ko si MJ, tapos may subsidy naman ang government, so 30% ang burden ng parent, tapos 70% ang subsidy na galing sa government. So, ginrab ko yun. So, kahit maliit pa si MJ, actually dito sa South Korea, kahit maliit pa yung mga anak, baby pa yung mga anak, pag kailangan talagang magtrabaho, pwede naman talaga magtrabaho. Actually, wala namang reason na hindi tayo makapagtrabaho kahit maliit pa yung bata natin, maliit pa yung anak natin kasi merong support ang government. Kasi kung mahirap kasi kung husband lang ang magtatrabaho tapos marami tayong mga pangangailangan sa buhay, pangangailangan sa ating mga living budget, so maraming mga bayaran, tapos may baby pa, ganyan. So, kailangan din talagang magtrabaho. So, yun ang program ng government na husband and wife para makapagtrabaho. So, meron silang support. So, si MJ, parang 1 year ko lang siya, 2 years siya doon, 2 years siya doon sa infant care. Tapos, pagkatapos noon, nilipat ko na siya sa kindergarten. So, pagdating niya sa kindergarten, ganun pa din, merong 30% burden ng parents, tapos 70% ng subsidy galing sa government. So, sa time ko nanganak ako, medyo swerte ako. Medyo blessed tayo kasi yung ibang mga naunang nanganak noon wala pang ganyan na mga program sa sa Korea. So ako naabutan ko kasi nga late akong nanganak. So nagbuntis ata ako, parang 35 years old ako nagbuntis kay MJ. Mga ganung edad nga. Tapos so yun, so tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ko kasi
meron namang support galing sa government. So, actually, wala naman talagang reason na hindi pwedeng magtrabaho dahil walang maiwan sa bata kasi nga tumulong naman yung yung government. So kaya lang kailangan lang ng diskarte, my goal at saka talagang focus lang talaga kasi pag galing ka sa work, pag uwi mo sa bahay, ang daming gagawin sa bahay, may bata pa na maliit, baby natin na maliit. So kailangan talaga naka-balance yung yung schedule natin at saka kailangan matatag. So naranasan ko noon na kahit meron akong nararamdaman, umiiyak lang ako kasi syempre pag bagong panganak tayo, maraming mga masakit sa katawan natin. Pero tiniis ko yun kasi kailangan nga talagang magtrabaho. So, tapos, ng pag-elementary naman ni MJ, ito pa lang i-share ko kasi medyo nag-struggle ako dito. Yung nung kindergarten si MJ, so dahil wala nga kaming Korean family, kami lang ng asawa ko, tatlo lang kami talaga. So kami ng asawa ko, kami yung kumbaga may shifting kami para mag-alaga kay MJ. Tapos ganito ang nangyari nung nasa kindergarten na si MJ. So everyday, so merong pinapadala yung teacher na Jumbimol. Yung Jumbimol, yung ibig sabihin nun, things to prepare para bukas. Parang homework, magdala ng ganito, ganyan. Tapos syempre, kasi yung pag sa school kasi, ang mga note na galing sa school, deep Korean. So medyo mahirap siyang intindihin. So ngayon, tinatranslate ko sa Korean sa sa cellphone. Tapos pag sobrang dami yan, sobrang tagal. So buti na lang naisipan ko na ano kayang dapat kong dalhin. Meron naman ako naintindihan pero hindi talaga lahat. So hindi naman pwedeng hindi maintindihan lahat kasi kailangan ngang ipadala things, mga things for yung ipapadala sa sa school. So ang ginawa ko, pumunta ako sa stationery store. So pumunta ako doon, Monggujom. So pumunta ako doon. Sabi ko doon sa tindera, sabi ko, pwede po pakitulungan niyo ako kung anong ibig sabihin nito, anong mga kailangan. So, ikaw na lang bahala kung ano yung kailangan. So, siya na nagbabasa, tapos kung ano yung kailangan, siya na nagbibigay, tapos binabayaran ko na lang. Tapos kung sa iba naman yung, halimbawa, yung ibang bagay na wala doon, so kailangan doon kunin sa iba, ganyan. Sasabihin niya sa akin, doon ka pumunta sa tapos maghingi ka ng ganito, ganyan. So, tinutulungan niya ako. So, yun ang ginagawa ko kasi si Daddy Abdullah din, pareho-pareho lang kami. Si Daddy Abdullah, magaling sa Korean pagdating naman sa business na side. Ako naman, okay lang din ako sa mga Korean pagdating sa mga school for elementary and middle school kasi nga yun naman ang trabaho ko. Tapos pag kinder, syempre bago para sa amin, ang dami ko talagang hindi maintindihan. Pero kahit hindi ko maiintindihan, tinatry ko talaga na minsan tumatawag sa principal or sa teacher. Naintindihan naman din nila ako kasi alam naman nila foreigner. So kahit barok-barok pa yung mga Korean ko dyan, ang importante nasabi ko, so iniintindi naman nila. Kumbaga tinatry din nilang maintindihan kasi nga parang kinonsider na kasi nga foreigner ako. Mas advantage kasi pag talagang Korean yung asawa kasi pwede naman ang asawa lang ang magbabasa dyan, magpiprepare kung anong mga kailangan. Sa case namin ni Daddy Abdullah, lahat kami foreigner. So no choice kami kasi nandito kami sa Korea, so kailangan maghanap ako ng paraan para lang ko si MJ kasi kawawa naman yung anak ko kung hindi ako magsikap para gagawin yung mga responsibility ko sa kanya as a mom na pinapadala ko siya sa school. So sa awa naman ng Diyos, naka-survive din naman. So ang elementary dito, elementary at saka middle schools, siya, yung libre lang. So free lahat 'yan. Ang gagastusin lang ng mga parents yung Jumbimol nga, yung things to prepare. So, yung para bang magdala ka ng ganito bukas, kagaya din sa atin sa Philippines, sa ibang bansa din na mayroong mga project, may gagawin, so kailangan gawin, tapos may babayaran, dahil yung mga miscellaneous ba. So, ang ginawa ko noon, so kasi grade 1 na si MJ, tapos kasi yung mga parents din, pag parang wala ka ding alam doon, syempre yung mga ibang mom, tumitingin din sa'yo yan. So parang syempre, mataas ang discrimination dito sa Korea. So, pag nakita nila na parang wala kang alam, so, syempre, tumitingin ng ganito kasi dito sa ganon dito sa Korea. So, ang ginawa ko, yung parang may organization doon sa classroom namin, sa section ni MJ, nag-join ako, yung para bang Parents Teachers Association, yung mga ganon. Pero iba, may kahawig lang, pero organization pa din ng mga mom. So, nagpatawag ng meeting yung teacher sa lahat ng mga mom, lahat ng mga nanay. So, umaten ako. Tapos nga, nag-election. So, nag-elect ng mga officer, ganito. Siyempre hindi ako, tahimik lang ako kasi ayaw ko talagang mailig kasi anong sasabihin ko. Although, marunong naman ako mag-Korean, pero siyempre, iba yung mag-speech ka talaga sa harap. Tapos, hindi ka marunong talaga mag-construct ng sentence. Mali-mali pa yung sasabihin mo. So, tahimik lang ako. Pero, as a member, nag-join ako. Ang purpose ko kasi noon, para maging close ko yung mga nanay, at saka, just in case, merong mga kailangan na si MJ na hindi ko alam, so matutulungan nila ako. At saka halimbawa kung wala ako sa school, halimbawa kasi nag-work nga ako, tapos merong mga time na hindi ako makapunta, so kilala na nila si MJ. So
matutulungan din nila si MJ. So yun ang ano ko, yun ang purpose ko noon na umatin ako nag-join ako ng mga organization. So ganun pa din, merong Jumbi Mall, things to prepare, yung kinabukasan, maraming ano. So kaya sabi ng teacher, every time na sinundo ko si teacher, ano, sabihin talaga niya na i-check mo yung bag ni MJ kasi meron akong pinadala na ano. So kailangan everyday i-check ko talaga yung ano yung bag ng bata. Tsaka basahin, binabasa ko yung kung ano yung mga things to prepare. Tapos pag punta naman ako doon sa Munggujum. Tapos syempre na-close ko na yung mga nanay, minsan nagtatawag ako, minsan nakikita-kita kami pag nagsusundo. So ngayon nagtatanong-tanong na ako. So ganun ang ginawa ko kasi pag talagang tahimik ka lang na sige, wala akong alam, hindi ko alam. Kung hindi talaga magta-try, kawawa ang bata. Kawawa talaga ang bata. Lalo na puro kami foreigner. So, pero marami din akong mga kaibigan na mga kaibigan dito sa malapit sa amin na nauna silang nagpaaral kasi nauna silang nanganak. Sila din kahit mga Korean yung asawa nila, pero sila talaga yung nag-aasikaso sa mga anak nilang nag-aaral. Pero magagaling mag-Korean kasi yung mga kaibigan ko. So, minsan nagtatanong din ako sa kanila, mga ganyan-ganyan, ano yung mga experience kasi sila nga yung nauna. So, ganun ang ano namin, ganun ang pagpalaki at pagpadala namin ni MJ sa school na talagang pahirapan, na talagang naghahalo-halo na yung nai-stress ka, nadi-depress ka, yung hindi mo alam kung anong gawin mo, basta ganito. Kasi pag nagko-Korean ka, ako nga minsan nagko-Korean ako, ang alam ko, na-explain ko na ng tama. Yung pala, yung receiver, hindi pala naintindihan kung anong ibig ko sabihin, yung mga ganun. Kaya kailangan talagang mag-aral, hindi pwedeng matunganga ka na lang, kumbaga nagre-rely ka sa asawa mo or ano. So kailangan talagang pag-aralan mo din kung ano, tapos magmamasid-masid ka kasi nga ano, nandito tayo sa Korea. So marami tayong hindi alam, ganyan. So kailangan natin alamin. So yun. Tapos ang elementary din naman libre lahat 'yon. Tapos yung meron silang free lunch, may lunch sila doon sa ano, at ang sarap ng mga pagkain nila at hindi tayo mababahala kasi napaka-strict ang ang pagluluto dito, ang pag-prepare sa kitchen ng school. So no worries kasi ma-strict dito sa Korea. Pag isang ano lang yan nasira yung pagkain, ako sira na yung school. So kaya yun ang iniingatan yan. So yun, wala namang problema doon. Ang problema namin dahil kami ay Muslim, so hindi kami pwedeng kumain pag hindi halal. So ang kinakain naman ni MJ, kinakausap ko talaga yung teacher, nag-i-explain ako dahil ganito po teacher. So kailangan po namin ng halal, ganyan. Sana maintindihan niyo po kami, ganyan. So si MJ, merong pagkain si MJ na ano yung mga halal, mga like mga vegetables, mga pang snacks na ano. So yung mga kugi-kugi, yung mga meat o mga ano pa diyan, mga chicken or ano beef, hindi na siya pinapakain kasi kahit chicken or beef kailangan din talagang maging halal siya. So ang dami kong binabantayan na ano, every now and then nagre-remind ako sa teacher, sa advisor niya, ganun. So, sinabi ko naman kasi baka nakukulitan sa akin, pero syempre nag-worry din ako kasi kung hindi ko lang alam na hindi kami pwedeng kumain ng halal ay okay lang, pero alam ko na kasi pag nalaman mo na kasi di malaking kasalanan, alam ko na tapos ginawa ko pa. So, malaking kasalanan din 'yun. So, kaya ang dami kong binabantayan. Pagdating naman ni MJ sa middle school ay ang middle school libre pa din, tapos yung lunch libre din. Pero ang inaalala ko kasi high level na siya. Tsaka yung Korean ni MJ ngayon, ang Korean ko noon nung kinder pa si MJ, pareho kami ng level. Pero nung medyo nag-elementary na si MJ, tumaas yung level niya sa akin, sa Korean ko. Tapos nung nag-middle school siya, ang taas na ng Korean level ni MJ, kaya doon na naman ako nag-worry kasi kahit try ko man na magsalita ako ng kahit mag-research pa ako kung ano, wala talaga yung level namin ni MJ. Malayo na ba? So, syempre si MJ, kung may sasabihin niya sa akin na ano, mai-stress yung bata. Ako naman, pag may gusto kong sabihin sa kanya, tapos mahirap din niyang maintindihan kasi yung mga accent, mga pronunciation, kasi ang Korean talaga napakahirap. So, sinasabi ko kay MJ na, sorry anak kasi alam mo, foreigner ako pero nagtatry naman ako. So, naiintindihan naman daw niya, sabi niya, pero may time talaga na hindi niya maiwasan ma-stress siya dahil sa aking Korean level sa level ng aking Korean. So, pero madami pa ding mga foreigner na kahit mas matagal pa sa akin, hindi pa din nakapag-express ng Korean. Ako naman hindi ako talagang magaling, pero nakakapagsalita ako, nakakapag-communicate ako ng mga Korean kahit saan ako pupunta. Pwede na akong makipag-communicate sa kanya, like punta ako ng hospital, matagal mag-isa lang ako, wala akong kasama. Kasi pag laging sama-sama, ubos lahat ang oras namin. So kailangan talagang maging independent. Tapos punta ng bangko, kahit saan punta ng community, yung gitawag na barangay hall, kung saan, sa city hall, mag-isa na lang talaga ako dyan. Well, kung hindi nila maintindihan, explain ko na lang uli, tapos ganito, ganyan. So, ngayon, medyo sanay na ako niya na kasi matagal-tagal naman na tayo. Siguro mga 1 year pa ako dito sa Korea, natutunan ko nang mag-approach ng na mag-isa, pumunta sa bangko, sa hospital. Do hindi siya perfect, pero nagagawa ko nang mag-isa ako. So, ganun po, talagang kailangan ng tibay ng loob pag nandito sa Korea. So ilang beses na akong gustong sumurinder, gusto ko nang lumayas dito sa Korea dahil sa lahat kasi mataas ang discrimination din dito sa Korea.
Pero nakaka-survive naman sa awa ng Diyos, alhamdulillah. So ganun po. So ang middle school, libre ang lunch nila. Tapos ganun din, hindi naman mag-aalala kasi sabi ko nga masyadong strict ang system ng dito sa education, lalo na sa school, lalo na sa pagkain. So yung mga parents hindi na siya mag-aalala, at saka mas comfortable yung mga parents kasi doon sa mga working moms, hindi na sila mag-aalala for lunch mga anak nila kasi meron na nga sa meron na nga sa school. So kasi dito kasi sa Korea, marami akong kakilalang mga Koreans, halos mga Koreans talaga, husband and wife, nagtatrabaho talaga sila kasi mataas nga, mahal nga yung kasi libre lang naman sa school. Kasi lahat ng dito, public school naman siya, lahat ng elementary to middle school. Pero kasi ngayon, ang school kasi, kumbaga isang lang ba, halimbawa kung anong topic today, like unit 1, so kailangan nilang tapusin for 1 week, so dire-diretso yan. So pag fast learner yung anak mo, okay lang, walang problema, nakakapalo siya, nakakasunod. Paano yung mga bata na slow learner? So hindi nakakasunod. So yung mga nanay busy dahil husband and wife nagtatrabaho, paano nila marireview ang anak nila? Kagaya sa akin, hindi ko maturuan si MJ dahil hindi ako marunong mag-Korean. Mahirap ang Korean. Okay lang ako sa magsalita, pero pag nagbabasa na ako ng ang deep term, ang hirap talagang intindihin, sa totoo lang. Tapos hindi ko maturuan si MJ. So ngayon, merong tinatawag dito na after school program. Yung pagkatapos ng school, pupunta sila sa private academy. So, ang private academy doon, tinuturo ng advance. Kung ano yung mga subject ng school, tinuturo ng advance doon, ini-explain. Kasi nga, private, so kung hindi maintindihan, pwedeng magtanong, tapos papalo up ko na lang. Pwede bang paki-review si MJ ng ganito? Kasi parang kulang pa, ganyan-ganyan. So, pwede ka mag-request kasi mahal ang bayad. Actually, ang ng academy, kung ilang subjects ang inaaral nila sa academy, pwede ko nang ma-compare kung sa Philippines, pwede na mag-aral si MJ ng Ateneo. Sobrang napakamahal ang private academy. Kaya yung iba, hindi pinapadala sa sa private academy kasi mahal nga. Tapos yung iba naman pinapadala ng nanay. Kasi bakit nagkaroon ng mga private academy ang Korea? Hindi yan dahil sa school. Dahil yan sa mga concern ng mga nanay. So, kasi mga Korean, sigurista sila eh. Gusto nila yung mga anak nila excellent, number 1, ganun. Ganun dito. Kaya ang mga bata dito maraming nai-stress. Pero hindi naman ibig sabihin na kung ipadala natin sila sa private academy, ma-stress lang sila. Hindi. Kailangan po talagang ipadala kasi mahuhuli din. Kumbaga, mabihind yung mga anak natin kung hindi ipinapadala sa academy. No? Kasi para lang sa akin, ang mga Korean nga ng mga nanay, pinapadala yung anak nila sa private academy. How much more kaya ako na foreigner ako tapos hindi ko ipapadala yung anak ko? Mabibihind talaga si MJ. Kaya dito kasi sa Korea, kailangan habulan. Humahabol ka din. Kaya nakakapagod na tumira dito kasi medyo advanced technology din dito sa Korea. So, pag tumira din tayo sa advanced technology na bansa, medyo napapagod na stress din tayo kasi syempre kailangan nating makisabayan eh. Hahabol talaga tayo. Kaya yon, stress ang inaabot natin. Pero ang pagpapadala naman sa private academy, tignan mo na lang yung bata kung si MJ, like si MJ, kung ano yung weak niya na mga subject, yun lang ang pina-enroll ko sa kanya. Pero yung okay na pwede akong mag-check sa sa subject na yan. Pag okay naman, hindi ko na siya pinapadala para hindi ma-stress yung bata. So, ganun lang. At saka para sa mga foreigner, meron kaming tinatawag na meron kaming tinatawag na Tamunwa, yung multicultural organization. So tinatawag na multicultural organization yung Tamunwa. So para yun sa mga foreigners, mga Filipino, Korean couple, lahat like sa amin, kami yung pinaka multicultural kasi mix kami, I'm Filipina, ang asawa ko Pakistani, ganyan, halo-halo na lahat. Tapos ang lolo ni MJ Irani, ganun. So halo kami. So mas kami yung may maraming ng multicultural. Pero yung multicultural, meron ding tinatawag na Adong Center. So yung Adong Center, parang dito yung multicultural organization, tapos merong Adong Center. Din yan, yung nagtuturo din doon ng So para sa mga parents na hindi pa unstable yung income, at saka foreigners, so ginagawa nila yung Adong Center para talaga sa mga foreigners. Pero meron namang mga Korean couple din na nagpapadala. Depende yun sa kasi may requirements yun eh. Kailangan hindi ka lumalagpas sa kanilang kailangan mababa lang yung income mo dapat. So tanggap ka doon. So pag mataas ang income mo, hindi ka pwedeng tanggapin doon. So ganun. Libre lang 'yon. Pero naka-experience ako magturo din ng Adong Center noon. At saka naka-experience din ako ng turo ng private academy. Siyempre, marunong na akong kumbaga meron akong idea. Inaano ko na kumbaga tinitimbang-timbang ko na saan ang mas quality ang learning. Of course, pag nagbayad ng mahal, private yun eh, mas quality ang learning doon. At saka hindi ko naman sinasabi na dito sa Adong Center hindi maganda ang teaching. Okay din naman, wala namang problema. Depende naman sa bata yun kung nakakasunod o hindi. Depende na lang talaga sa bata kung paano niya kinakatch yung mga lesson ganun. Pero as a mom, kasi mga sigurista ang mga mom dito, sa private school nila pinapadala. Kadalasan mga foreigners dito sa Adong Center. At saka marami ding activities doon si MJ noon na grade 1 pa si MJ, nag-join na siya ng running, yung mga extra curricular activities
So, maganda din kasi makikita mo din yung, kumbaga, madi-discover din yung talent ng mga bata doon sa Adong Center. So, dito sa Korea, maraming mga available na mga, yung mga, kagaya niya, mga libre-libre, nakakatulong sa everyday na, nakaka-survive. So, maraming program dito sa South Korea na mga ganyan. So, dito, mahirap umayaman, nakakaraos talaga, lalo na sa school, kasi maraming paraan. Kung halimbawa, dito tayo sa medyo mababa ang level natin sa katayuan ng buhay natin, so maraming support galing sa sa government. At saka pag medyo nasa middle naman, so choice mo na. Pag nasa middle ka na, hindi ka na pwede mag-avail ng mga support galing sa government kasi tinitignan nila, nakikita nila yan. May income pala kayo, ganito ganyan. So hindi pwede. So no choice ka talaga, doon ka sa private academy. So ganun ang system dito sa South Korea, ang education ng South Korea, at marami pang iba. So hindi ko na mention yung iba kasi wala tayong outline. So nagpahinga lang ako at saka wala na kasi akong video, kaya bigla na lang naisipan ko na ganun ang topic ko today. So, nasa Korean muna tayo. Tapos, ang middle school naman, so pag middle school kasi dito merong vocational. So, pag middle school ka, so kailangan mo ng skill. So, yung bata kailangan, sa high school, so kailangan, bago ka pumasok ng high school, meron ng kailangan mag-computer science ako. So, punta ka doon sa high school na, yung preparation for computer science. So, doon. Tapos kasi marami dito yung mga vocational, like, gagawa ka ng sasakyan, ganyan. So, doon ka. Si MJ naman, ang pinili niya kasi mahilig siya sa mga soccer. Doon siya pumunta sa high school na may sports. So, pinabayaan ko na lang si MJ kasi yun ang hilig niya. Bahala na siya pagdating niya, bago siya mag-enroll ng university, inshallah. At lagi kong pinagdasal na he's on the right track para sa education niya. At alam ko naman na i-guide siya ni Allah. At lagi ko naman siyang nire-remind, kinakamusta. Kasi nga, maano din dito, din ang bullying dito ng mga bata. Kaya, ang daming nagpapakamatay ng mga estudyante kasi delikado talaga. So kailangan, as a parents, kailangan talagang palaging, kumbaga, nakasunod tayo sa mga anak natin. Kaya lang, pagka nasa teenager, na sila, meron na din silang sariling mga mundo, kaya yun din ang problema. Pero syempre, maganda naman kasi si Daddy Abdullah, disciplinarian. Tsaka ako lang naman, medyo nasa gitna lang ako, pero nagsasabi din ako kay MJ. Pero hindi siya sabing araw-araw kasi ayoko din na may stress naman yung anak ko. So as of now, yun lang siguro ang pwede kong mai-share. So, meron pang gustong malalaman about education sa Korea, please comment down below at sasagutin natin hanggat kaya kong masasagot kasi wala tayong outline kung saan napunta ang aking topic for today. But I hope meron din kayong natutunan about system ng education dito sa South Korea. So, yun lang muna, at saka maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ng aking channel, mga loyal supporters, sa lahat ng mga shoutout sa inyong lahat, lalo na sa mga hindi nag-skip ng mga ads dyan. So, laging nagpaharang, maraming salamat sa inyo. Kahit wala namang kabuluhan ang aking mga video, pero I'm trying my best na at least sa aking video, meron din kayong matutunan. So, actually, marami namang pwedeng i-content. Ang problema lang, dapat handa din tayo kasi hindi naman pwedeng magsasalita tapos hindi rin natin alam. So, hindi maganda na mag tayo ng mga wrong information, di ba? So, kaya kailangan din ng time. So, hindi pwedeng vlog lang, di ba? Pag mayroong time content talaga. So, anyway, thank you sa lahat ng mga nanonood ng aking channel. At saka, salamat sa mga aking old supporters, mga old subscribers, mula noon hanggang ngayon, sa mga loyal supporters. At sa mga bagong pumasok sa aking channel, mga new subscribers, welcome to my channel. At saka, sana wag kayong bumitaw, sana subaybayan nyo ang aking channel. Though hindi tayo everyday makapag-upload, kasi dahil sa dami din nating mga ginagawa, busy tayo. So, pero sana subaybayan nyo, at saka yun lang. So God bless everyone and see you around, guys. See you on my next vlog. Bye everyone. At saka meron pa pala akong pahabol. Ang sectioning dito from elementary to middle school, ang sectioning nila hindi kagaya sa atin sa Philippines or hindi kagaya sa ibang bansa na kailangan pag 100%, 90% sa section 1. So sa atin ang section 1, ibig sabihin na siya yung excellent na yung mga bata, smart. So section 2, magaling pa din. Section 3 ganun. Pero dito sa Korea, mix lahat yan. Bakit? Iniiwasan nila yung discrimination nga. So kaya rumble ang sectioning dito. Pero hindi ko lang alam kung ano yung system, ano yung ginagamit nila, paano nila binibigyan ng section ang mga bata. So yun ang hindi ko alam. Pero basta ang sectioning dito, mix talaga. So fast learners, low learners, rumble yan, ganyan. So yun ang sectioning dito sa South Korea, sa elementary to middle school.